Ang haring araw ay tirik na tirik sa kalangitan ng Santa Ines. Walang ibang maririnig sa paligid kundi ang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang pagtahol ng aso sa kalayuan. Para kay Maria ito ang musika ng kanyang buhay sa nakalipas na 7 taon. Tahimik, payak at malayo sa magulong mundo na minsan na niyang tinalikuran. Nakaluhod siya sa gitna ng kanyang maliit na taniman ng gulay. Ang mga kamay ay puno ng lupa, habang maingat na binubunot ang mga damong ligaw sa paligid ng kanyang mga tanim na talbos ng kamote at sitaw. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito ininda. Para kay Maria, ang bawat patak ng pawis ay simbolo ng kanyang kalayaan. Kalayaan mula sa sakit, kalayaan mula sa nakaraan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang malakas na ugong ng makina. Mula sa maputik na kalsada, isang makintab na itim na SUV ang parating. Tila ba isang halimaw na bakal na pilit sumisiksik sa makipot na daan ng baryo. Ang mga gulong nito ay walang awa sa pagtilamsik ng putik sa mga halamang nasa gilid ng daan. Napatayo si Maria, ang kanyang puso ay biglang kumabog. Nang mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang masamang kutob. Hindi huminto ang sasakyan sa tapat ng gate. Sa halip, dire-diretso itong pumasok sa bakuran na parang pag-aari nito ang lugar. Isang malakas na tunog ng pagkalas ng kahoy ang umaling-awngaw nang mabangga ng bumper ng sasakyan ang isang bahagi ng kanyang bamboo fence. Nasagasaan ang ilang puno ng sili na ilang buwan niyang inalagaan. Huminto ang sasakyan. Ilang sandali pa bumukas ang pinto sa passenger seat. Bumaba ang isang babaeng tila hindi bagay sa lugar na yon. Nakasuot ito ng mamahaling puting dress, malalaking salamin sa mata at sapatos na may mataas na takong na agad bumaon sa malambot na lupa. Napangiwi ang babae at pinagpag ang kanyang damit. Kahit wala naman itong dumi, tumingin ito sa paligid na may halong pandidiri na para bang ang hangin mismo ay marumi para sa kanyang baga. Sumunod na bumaba mula sa driver's seat ang isang lalaki. Matangkad na kasuot ng asul na polo na nakatupi ang manggas hanggang siko at may suot ding itim na salamin. Ang tindig niya ay puno ng kumpiyansa, ang uri ng tao na sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Pinanood ni Maria ang bawat galaw ng lalaki. Parang huminto ang mundo. Ang hangin ay tila naging yelo sa lamig kahit tanghaling tapat. Kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang paraan ng paglakad nito. Kahit 7 taon na ang nakalilipas, hinding-hindi niya makakalimutan ang taong dumurog sa kanyang pagkatao. Si James. Naglakad si James palapit, hindi man lang tinatapon ang tingin sa nasirang bakod o sa mga nasagasaang halaman. Ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng madilim na salamin ay nakatuon lamang sa bahay, isang simpleng istruktura ng kahoy at semento na pininturahan ng dilaw. Hinarang siya ni Maria. Ang kanyang mga kamay ay marumi pa rin mula sa pagbubungkal ng lupa. Ang kanyang damit ay luma at kupas, ngunit ang kanyang baba ay nakataas. Ang dignidad ng isang ina ay hindi nasusukat sa ganda ng damit. Tinanggal ni James ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang bahid ng emosyon o pagsisisi. Tila ba, tumitingin lang siya sa isang estranghero. Sinabi ni James sa mababang boses na puno ng awtoridad, "Nandito ako para sa lupa." Hindi kumibo si Maria. Pinilit niyang pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Inakala niya na handa na siya sa araw na ito, pero mali siya. Ang makita ang mukha ng asawang nang iwan sa kanya habang nagdadalang tao siya ay parang pagbubukas ng sugat na hindi kailanman naghilom. Sumagot si Maria ng may diin, "Hindi ipinagbibili ang lupang ito. At lalong hindi ka namin kailangan dito." Bago pa man makasagot si James, sumingit ang babaeng kasama niya. Lumapit ito kay James at kumapit sa braso nito na parang linta.
Ito ay si Vanessa, ang kasalukuyang business partner at fiancé ni James. Tiningnan ni Vanessa si Maria mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng panghuhusga. Sinabi ni Vanessa sa maarteng tono, "James, huwag mo nang patagalin ito. Ang init-init at ang baho ng amoy ng lupa at dumi ng hayop dito. Bilisan mo na dyan, James. May reservation tayo sa restaurant mamayang gabi." Hindi pinansin ni Maria ang reklamo ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang kay James, ang lalaking minsan niyang minahal, nang higit sa sarili niyang buhay, at ang lalaking nag-iwan sa kanya sa ere nang walang paliwanag. Bumuntong hininga si James, tila naiinip sa sitwasyon. Humugot siya ng isang puting sobre mula sa bulsa ng kanyang pantalon at iniabot ito kay Maria. Ang galaw niya ay formal, tila nakikipag-usap lang sa isang tauhan sa opisina at hindi sa asawang iniwan niya 7 taon na ang nakararaan. Doble ang presyo ng lupa mo kumpara sa market value, ang malamig na sabi ni James. Ang bawat salita niya ay parang yelo na tumutusok sa dibdib ni Maria. Sapat na yan para makapagsimula ka sa ibang lugar. Ibebenta mo ang farm at aalis ka na rito. Kailangan ko ang lupang ito para sa itatayo naming resort. Tiningnan lang ni Maria ang sobre. Hindi niya ito kinuha. Sa halip tumawa siya ng mahina, isang tawang walang halong tuwa, kundi puno ng pait. "Akala mo ba mabibili ng pera ang lahat, James?" Tanong ni Maria, ang boses niya ay nanginginig sa pinipigil na galit. 7 taon. 7 taon kang nawala. Ni hindi ka nagtanong kung buhay pa ako. Ni hindi ka nagpadala ng kahit isang mensahe. Tapos ngayon, babalik ka dito na parang hari. Sisirain ang bakod ko at uutusan akong umalis sa sarili kong pamamahay. Lumapit si Vanessa, ang takong ng sapatos nito ay bumaon sa maputik na lupa. Tiningnan niya si Maria ng may pandidiri. "Huwag ka nang mag-inarte, miss." Mataray na sabi ni Vanessa habang inaayos ang kanyang mamahaling bag. "Alam naman nating lahat na kailangan mo ng pera. Tingnan mo nga ang itsura mo, tingnan mo ang bahay na ito, bulok na. Ginagawa lang kayong milyonaryo ni James kaya tanggapin mo na ang tseke at magpasalamat ka na lang." Naramdaman ni Maria ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang paghahamak sa kanya ay kaya niyang tiisin, pero ang insultuhin ang tahanang itinaguyod niya nang mag-isa gamit ang dugo at pawis ay sobra na. Sa paanan ni Maria ay naroon ang isang timba ng tubig na ginamit niya kanina pangdidilig. Madumi ang tubig, kulay kape dahil sa halong lupa. Walang pasabi yumuko si Maria at binuhat ang timba. Bago pa man makaiwas si Vanessa, ibinuhos ni Maria ang laman ng timba sa direksyon nila. Ang maruming tubig ay tumilamsik sa makintab na sapatos at puting bestida ni Vanessa. Nabasa rin ang laylayan ng pantalon ni James. Napatili si Vanessa sa gulat at pandidiri. Ang kanyang mukha ay namula sa galit habang tinitingnan ang putik na ngayon ay dumudungis sa kanyang mamahaling damit. "Wala kang modo." Sigaw ni Vanessa, ang boses ay tumataas sa sobrang inis. "James, tingnan mo ang ginawa ng babaeng ito." Hindi kumibo si James. Pinunasan lang niya ang talsik ng putik sa kanyang braso gamit ang panyo. Tumingin siya kay Maria ng matalim. Ang hangin sa pagitan nila ay bumigat, puno ng tensyon na parang sasabog anumang oras. "Umalis kayo sa pamamahay ko." Madiin na utos ni Maria. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng babala. Hawak pa rin niya ang timba, handang ipukpok ito kung kinakailangan. "Bago pa ako makalimot at hindi lang tubig ang abutin ninyo." Hahakbang sana si Vanessa para gantihan si Maria, pero hinawakan siya ni James sa braso at pinigilan. Alam ni James ang titig na yon ni Maria. Iyon ang titig ng isang taong wala nang mawawala pa. "Alis na tayo." Utos ni James kay Vanessa, bagaman ang mga mata niya ay nakakadena pa rin kay Maria. "Pero James, apela ni Vanessa. Sabi ko, aalis na tayo ulit ni James, mas madiin ngayon."
Tumalikod si James at hinila si Vanessa pabalik sa sasakyan. Padabog na sumakay si Vanessa, panay ang reklamo tungkol sa nasirang damit. Bubuksan na sana ni James ang pinto ng driver's seat nang mahagip ng kanyang paningin ang isang bagay sa gilid ng beranda. Doon nakasandal sa dingding na gawa sa sawali ay isang maliit na bisikleta. Kulay rosas ito, luma na at kinakalawang ang kadena, pero halatang ginagamit pa rin. Sa tabi nito ay may isang pares ng tsinelas na pambata, puno ng putik na tila ba kakahubad lang ng may-ari. Natigilan si James. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa pinto ng kotse. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas, isang kakaibang kaba na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. 7 taon na ang nakalilipas nang umalis siya. 7 taon. Lumingon ulit siya kay Maria. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng bakuran, matapang matatag, parang isang pader na hindi matitinag. Pero sa likod ng tapang na yon, nakita ni James ang isang bagay na pilit nitong itinatago ang takot. Takot na hindi para sa sarili, kundi takot ng isang ina na may pinoprotektahan. "James, ano ba?" Tawag ni Vanessa mula sa loob ng kotse. Bumalik sa kasalukuyan si James. Sumakay siya sa sasakyan at malakas na isinara ang pinto. Habang umaatras ang sasakyan, palabas ng gate, nakatingin si James sa rearview mirror. Nakita niyang ibinaba ni Maria ang timba at napahawak sa kanyang dibdib. Tila ba habol nito ang kanyang hininga. Hindi niya alam kung bakit, pero ang imahe ng maliit na tsinelas sa beranda ay nanatiling nakaukit sa isipan ni James habang binabaybay nila ang maalikabok na daan palayo. May itinatago si Maria at sisiguraduhin niyang malalaman niya kung ano yon. Ang gabi sa bayan ng Santa Ines ay tahimik, ngunit sa loob ng mamahaling suite ng Grand Tierra Hotel, ang isipan ni James ay kasing ingay ng isang bagyo. Nakatayo siya sa veranda, hawak ang isang baso ng whiskey na kanina pa niya tinititigan ngunit hindi iniinom. Mula sa ikalimang palapag, natatanaw niya ang madilim na kalawakan ng mga bukirin sa di kalayuan. Sa kung saan, doon sa gitna ng kadiliman na roon, ang bahay ni Maria, ang bahay na gusto niyang gibain, ang lupang gusto niyang angkinin. Sa loob ng kwarto, rinig na rinig niya ang iritableng boses ni Vanessa. Kausap nito ang staff ng hotel sa telepono, nagrereklamo tungkol sa putik, sa kanyang sapatos, at sa mabahong amoy ng probinsya na tila dumikit sa kanyang balat. Ngunit para kay James, ang boses ni Vanessa ay parang ugong lang sa background. Ang tunay na gumagambala sa kanya ay ang imahe ng maliit na tsinelas sa beranda ni Maria kaninang hapon. Isang pares ng lumang tsinelas, isang kinakalawang na bisikleta. Bumigat ang paghinga ni James. Nilagok niya ng diretsahan ng alak. Ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan ay pamilyar. Ito ang parehong init na naramdaman niya 7 taon na ang nakararaan ng gabi kung kailan gumuho ang kanyang mundo. Pumikit si James at hinayaan ang kanyang diwa na tangayin ng alaala pabalik sa gabing iyon. 7 taon na ang nakalilipas. Magsisimula na sana ang selebrasyon. Nakuha ni na James at ng kanyang business partner at matalik na kaibigan na si Kevin ang isang malaking kontrata sa Maynila. Bata pa sila noon, puno ng ambisyon at uhaw sa tagumpay. Nasa isang bar sila, maingay ang musika at puno ng tawanan ang paligid, ngunit seryoso ang mukha ni Kevin nang hilahin siya nito sa isang sulok. Walang imik na iniabot ni Kevin ang isang makapal na brown envelope kay James. Kumunot ang noo ni James. Inakala niyang tungkol ito sa negosyo. Ngunit nang buksan niya ang envelope at ilabas ang laman, naramdaman niyang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Mga litrato. Hindi mga kontrata, kundi mga litrato ng kanyang asawang si Maria. Sa mga larawan may kausap itong lalaki sa isang coffee shop. Sa iba naman, tila pumapasok sila sa isang motel. Malabo ang kuha, ngunit malinaw ang tindig ni Maria. Ang kanyang mahabang buhok, ang kanyang paboritong bestida. Nanginig ang mga kamay ni James.
Tiningnan niya si Kevin, naghahanap ng paliwanag, nagmamakaawa na sabihing biro lang ito. Huminga ng malalim si Kevin at tinapik siya sa balikat, ang mukha ay puno ng awa na tila bapasan nito ang mundo para sa kaibigan. Pare, ayaw ko sanang ipakita sa iyo ito. Malungkot na, sabi ni Kevin. Pero kaibigan kita. Hindi ko kayang makita na ginagago ka lang habang nagpapakahirap ka sa trabaho. Matagal ko nang naririnig ang chismis sa barangay nila, pero ngayon lang ako nakakuha ng ebidensya. Hindi, bulong ni James. Mahal ako ni Maria. Hindi niya magagawa ito. James, gising. Madiin na sagot ni Kevin. Lahat tayo naluloko. Ang tanong, hahayaan mo bang maging tanga ka habang buhay? Ang mga salitang yon ay parang lason na mabilis na kumalat sa sistema ni James. Ang pagmamahal ay napalitan ng pagdududa. Ang pagdududa ay naging galit. At ang galit sa tulong ng alak at sulsol ng kaibigan ay naging poot. Umuwi si James sa kanilang maliit na bahay sa probinsya ng gabing iyon. Lasing sugatan ng ego at puno ng poot. Naabutan niya si Maria sa kusina. Nakasuot ito ng simpleng duster, ang buhok ay nakapusod. Naghahanda ito ng hapunan, ang amoy ng sinigang ay pumuno sa kabahayan. Nang makita siya ni Maria, lumiwanag ang mukha nito. May hawak itong sandok at akmang yayakap sa kanya. James, andyan ka na pala. Masayang bati ni Maria. May sasabihin sana ako sa iyo kanina, pa ako naghihintay. Hindi na natapos ni Maria ang sasabihin. Hinablot ni James ang envelope mula sa kanyang bag at ibinato ang mga litrato sa mukha ni Maria. Nagkalat ang mga larawan sa sahig ng kusina. Natigilan si Maria. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting napalitan ng takot at pagkalito. Ano ito? Nanginginig na tanong ni Maria habang pinupulot ang isang litrato. Huwag kang magmaang-maangan, sigaw ni James. Ang boses niya ay dumagundong sa maliit na bahay. Habang nagpapakahirap ako para sa kinabukasan natin, ikaw naman ay nakikipagkita sa ibang lalaki. Sa motel pa talaga. Maria, ganyan ka ba kadumi? Nanlaki ang mga mata ni Maria. James, hindi totoo yan. Hindi ko kilala ang lalaking ito at ang litratong ito, edited ito. Maniwala ka sa akin. Lumapit si Maria at tinangkang hawakan ang braso ni James, ngunit tinabig siya ng lalaki ng malakas. Napaupo si Maria sa sahig, tumama ang kanyang balakang sa kanto ng mesa. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang muka ay namimilipit sa sakit. Makinig ka naman, parang awa mo na. Umiiyak na pakiusap ni Maria. Kailangan nating mag-usap. Buntis ako, James, magkakaanak na tayo. Natigilan si James ng ilang segundo. Buntis. Ang salitang yon ay dapat nagdulot ng tuwa. Pero sa ilalim ng impluensya ng alak at ng mga ebidensya ni Kevin, iba ang naging takbo ng isip niya. Tumawa si James ng mapait, isang tawang puno ng pangahamak. Buntis ulit ni James. Tiningnan niya si Maria na parang isang basahan. At kaninong anak iyan? Sa lalaking nasa litrato. Kaya ba nagmamadali kang sabihin sa akin para akuin ko ang batang hindi naman akin? James, anak mo ito. Hagulgol ni Maria. Wala akong ibang lalaki. Tama na ang drama, Maria. Sa tindi ng galit, hinugot ni James ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng kanilang sumpaan. Tinitigan niya ito saglit bago niya buong lakas na ibinato sa labas ng bintana sa gitna ng madilim na palayan. Tapos na tayo. Malamig na deklarasyon ni James. Aalis ako at huwag na huwag mong susubukan na hanapin ako. Walang lingon-likod na naglakad si James palabas. Rinig na rinig niya ang paghagulgol ni Maria, ang pagsigaw nito sa pangalan niya. Rinig din niya ang pagbubukas ng mga ilaw sa kapitbahay, ang mga matang nakasilip sa bintana, saksi sa kahihiyan ng kanyang asawa. Iniwan niya si Maria na nakalupasay sa sahig, buntis, umiiyak at nag-iisa. Napabuga ng hangin si James at idinilat ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa kasalukuyan sa malamig na hangin ng Grand Tierra Hotel.
Mahigpit ang pagkakahawak niya sa baso ng whiskey, halos mabasag na ito sa kanyang palad. 7 taon. 7 taon niyang dinala ang galit na yon. 7 taon niyang pinaniwala ang sarili na siya ang biktima, na siya ang niloko. Pero bakit ang imahe ng tsinelas na yon ay gumugulo sa kanya? Anak niya yon sa ibang lalaki. Bulong ni James sa sarili, pilit na pinapatigas ang kanyang puso. Tama ako ng hinala noon. May ibang lalaki siya. Ang batang iyon ang ebidensya. Inubos niya ang laman ng baso. Ang pait ng alak ay hindi sapat para hugasan ang pait ng nakaraan. Kung may anak si Maria, ibig sabihin ay tama si Kevin. Tama siya sa pag-alis. Tama siya sa paglimot. Tumalikod si James mula sa veranda at pumasok sa loob ng kwarto kung saan natutulog na si Vanessa. Kinuha niya ang folder ng kontrata sa ibabaw ng mesa. Ang plano para sa resort, ito na lang ang mahalaga ngayon. Negosyo, pera, tagumpay. Wala akong pakialam kung sino ang ama ng batang iyon. Mariing bulong ni James sa kawalan. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging matigas at malamig na negosyante. Kukunin ko ang lupang iyon, gigibain ko ang bahay na iyon, at buburahin ko ang huling bakas ni Maria sa buhay ko. Bukas hindi na siya magiging mabait. Bukas gagamitin na niya ang lahat ng alas niya. Kung ayaw ibigay ni Maria ang lupa sa maayos na usapan, kukunin niya ito sa paraang maiintindihan ng isang probinsyana sa pamamagitan ng takot at kapangyarihan. Pinatay ni James ang ilaw, ngunit alam niyang hindi siya dadalawin ng antok ngayong gabi. Ang multo ng nakaraan ay gising na gising at handa itong maningil. Ang gabi ay hindi naging payapa para sa mag-inang Maria at Leah. Pasado, 12:00 ng hating gabi, nang magising sila sa isang nakakabinging kalabog sa bubong. Tila may malalaking bato na ibinabato sa kanilang yero. Kasunod nito ang walang tigil na pagtahol ng aso sa labas at ang malulutong na mura ng mga lalaking hindi nila kilala. Lumayas na kayo habang maaga pa. Sigaw ng isang boses mula sa dilim. Kung ayaw ninyong masunog kasama ng bahay ninyo. Nanginginig sa takot si Leah at yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Si Maria naman, sa kabila ng takot, ay nanatiling matatag. Niyakap niya ang anak at tinakpan ang mga tainga nito. Hindi siya lumabas. Alam niyang pananakot lang ito, isang maruming laro ng mga taong gustong umangkin sa kanilang lupa. Kinaumagahan bakas, sa mukha ni Maria ang puyat. Ang kanilang bakuran ay puno ng mga bato at basag na paso. Alam niya kung sino ang may kagagawan nito. Hindi man direkta, alam niyang konektado ito kay James at sa mga kasosyo nito. Habang nagwawalis si Maria ng mga kalat sa bakuran, muling dumating ang itim na SUV. Sa pagkakataong ito, walang kasamang Vanessa. Mag-isang bumaba si James. Nakasando lang si James ng puti sa ilalim ng kanyang bukas na polo at suot ang kanyang shades. Tiningnan niya ang mga bato sa paligid at ang yuping yero sa bubong. Kumunot ang noo niya, tila nagtataka. Pero mabilis din niyang inalis ang reaksyon sa kanyang mukha. Negosyo lang ito. Kung tinakot man sila ni Kevin o ng mga tauhan nito, baka iyon ang kailangan para mapabilis ang pirmahan. Hindi siya pinansin ni Maria. Ipinagpatuloy lang nito ang pagwawalis ng padabog. Ang alikabok ay pilit na ipinupunta sa direksyon ni James. Maria, panimula ni James, ang boses niya ay seryoso. Nakita ko ang ginawa nila kagabi. Hindi ko utos iyon pero ito ang sinasabi ko sa iyo. Hindi titigil ang development. Kung pipirma ka ngayon, maibibigay ko ang tseke at makakaalis kayo ng payapa. Hindi sumagot si Maria. Pumasok ito sa loob ng bahay at padabog na isinara ang pintuan. Napabuntong hininga si James. Tigas ng ulo. Naglakad-lakad si James sa paligid ng bakuran habang naghihintay na lumabas ulit si Maria. Sinuri niya ang lupa. Mataba ang lupa, maganda ang pwesto para sa swimming pool ng resort. Habang nag-iikot na padpad siya sa likod bahay malapit sa taniman ng mais, doon nakita niya ang isang batang babae.
Si Leah. Nakatungko ang bata sa lupa, abala sa paglalaro ng mga bato at patpat. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt at shorts. Ang buhok niya ay itim na itim at mahaba na kapusod ng mataas. Natigilan si James. Ito ang batang may-ari ng tsinelas at bisikleta. Naramdaman ng bata ang presensya niya. Lumingon si Leah at tumayo. Hawak-hawak nito ang isang manika na gawa sa retaso ng tela, halatang gawa lang sa kamay. Hindi natakot si Leah. Sa halip tumingin ito sa kanya ng diretso, isang tingin na puno ng kuryosidad na dapat ay wala sa isang batang 6 na taong gulang. Ang mga mata ni Leah ay malalaki at madidilim na parang dalawang maitim na hiyas. May kakaibang lalim sa mga mata nito, parang nakikita ang kaluluwa ng kung sino man ang titingin dito. "Sino ka?" tanong ng bata. Malumanay, ngunit matapang ang boses nito. "Kayo po ba ang naghagis ng bato sa bahay namin kagabi?" Hindi nakasagot agad si James. Ang diretsong tanong ng bata ay parang sampal sa kanyang mukha. Oo, siya ang may gusto ng lupang ito. Pero hindi siya kailanman nag-utos na manakit ng bata. Hindi nito. Sagot ni James, medyo nagulat sa sarili niyang defensiveness. "Ako si James. May kailangan lang akong pag-usapan sa nanay mo." Tiningnan siya ni Leah mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay mapanuri, parang sinusukat kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Sabi ni nanay, masama daw ang mga taong may dalang sasakyan na malaki. Sabi ng bata sabay turo sa itim na SUV ni James. "Kasi gusto nilang kunin ang bahay namin." Napalunok si James. Ang inosenteng obserbasyon ng bata ay tumama sa kanya. "Gusto ko lang bilhin ng lupa." Pagtatanggol niya, "Bibigyan ko kayo ng pera para makabili kayo ng mas magandang bahay. May aircon, may malaking TV." Umiling ang bata. "Ayaw ko ng aircon. Gusto ko dito. Nandito ang mga kaibigan ko. Nandito si Miming." Tinuro niya ang isang itong pusa na nakahimlay sa lilim ng isang puno ng mais. Huminto si Leah at lumapit kay James. Ang mga mata niya ay titig na titig sa mukha ng lalaki na para bang may hinahanap siyang isang sagot sa tanong na matagal nang gumugulo sa isipan niya. Bigla na lang nagtanong si Leah, "Kayo po ba yung masamang tao na sinasabi ni nanay?" Natigilan si James. Parang may pumilipit sa sikmura niya. Masama siya. Ang matagumpay na negosyante, ang taong iginagalang sa lungsod. "Hindi ako masama." Mabilis na sagot ni James, medyo napikon. "Negosyante ako. Trabaho lang ito." Tango ng bata, tila hindi kumbinsido. "Pero bakit po umiiyak si nanay kagabi?" Hindi nakasagot si James. Ang konsensya niya ay biglang nagparamdam isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Habang nakatitig si James sa bata, may kakaiba siyang napansin. Ang hugis ng ilong nito, ang paraan ng pagtaas ng kilay nito kapag nag-iisip. Ang mga mata ni Leah ay hindi lang basta itim. Ang mga ito ay may kakaibang kinang at hugis na pamilyar sa kanya. Ang mga mata na nakikita niya araw-araw sa salamin tuwing umaga. Napaatras si James. Ang tibok ng puso niya ay bumilis ng sobra. Posible kaya, bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. "Leah, lumayo ka sa kanya," si Maria. Mabilis pa, sa 4:00 na tumakbo si Maria palabas ng kusina. Hawak niya ang isang mahabang itak na ginagamit sa pagtabas ng damo. Ang mukha niya ay puno ng takot at galit ng isang inang leon na ipinagtatanggol ang kanyang anak. Hinila ni Maria si Leah sa likuran niya at itinutok ang itak kay James. "Layuan mo ang anak ko." Nanginginig ang boses ni Maria sa galit. "Wag na wag kang lalapit sa kanya." Nagulat si James sa reaksyon ni Maria. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang senyales ng pagsuko. "Wala akong ginagawang masama," depensa ni James. "Nag-uusap lang kami." "Wala kayong dapat pag-usapan," sigaw ni Maria. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata.
Umalis ka na. Umalis ka na. Bago ko pa magawa ang isang bagay na pagsisisihan ko. Pero hindi umalis si James. Ang titig niya ay nanatili kay Leah na nakasilip mula sa likod ng palda ng ina. Ang bata ay takot pero may kakaibang lungkot sa mukha nito. Siya ba? Nauutal na tanong ni James, ang boses ay halos pabulong. Siya ba ang anak mo? Hindi sumagot si Maria. Humigpit lang ang hawak niya sa itak. Maria, humakbang ng isa si James. Siya ba ang sinasabi mo noon? 7 taon na ang nakakaraan. Tumawa ng mapait si Maria. Isang tawang puno ng sakit. Ngayon ka lang nagtanong. Sumbumbat si Maria. 7 taon, James, 7 taon kang nawala. 7 taon kaming nagdusa. At ngayon tatanungin mo kung anak ko siya. Sagutin mo ako. Sigaw ni James, anak ko ba siya? Bago makasagot si Maria, sumingit ang maliit na boses ni Leah. Nanay, bulong ng bata, sabay hila sa duster ng ina. Bakit po? Bakit po pareho kami ng mata? Natigilan ng lahat. Ang katahimikan ay bumigat ng husto. Ang obserbasyon ng bata ay tumapos sa lahat ng pagdududa. Napatingin si James kay Maria. Nakita niya ang pagkumpirma sa mga mata ng babae hindi sa salita, kundi sa sakit na nakaukit dito. Oo, mahinang sagot ni Maria, ang boses ay basag. Siya ang anak na tinanggihan mo, bago pa man siya isilang. Siya ang batang tinawag mong anak ng ibang lalaki. Parang binuhusan ng malamig na tubig si James. Ang mga alaala ng gabing iyon, ang mga masasakit na salita, ang pagbato ng singsing, ang pag-alis niya ay bumalik ng sabay-sabay. Pero, nauutal si James, akala ko, sabi ni Kevin. Si Kevin, dura ni Maria sa pangalan. Ang kaibigan mong sinungaling, ang kaibigan mong nanira sa pamilya natin. Naniwala ka sa kanya, James. Pinili mo siya kaysa sa akin. Pinili mo siya kaysa sa sarili mong dugo. Dahan-dahang ibinaba ni Maria ang itak, pero ang galit sa mukha niya ay hindi nawala. Wala kang karapatan sa batang ito, sabi ni Maria nang may pinal na tono. Patay na ang ama ni Leah. 7 taon na siyang patay. Ang nakikita mo ngayon ay multo lang ng isang lalaking wala ng halaga sa amin. Tinalikuran ni Maria si James at hinila si Leah papasok ng bahay. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Naiwan si James sa gitna ng init ng araw tulala. Ang hangin ay humihip, dala ang alikabok ng lupang pilit niyang inaangkin. Pero ngayon, iba na ang bigat nito. Hindi na lang ito lupa. Ito ang tahanan ng kanyang anak. Ang anak na hindi niya kilala. Ang anak na tinanggihan niya. Napaluhod si James sa lupa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa pagkabigo sa negosyo. Naramdaman niya ang bigat ng isang kasalanang hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Si Leah. Ang pangalan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May anak siya at galit ito sa kanya. Kinabukasan kumalat ang balita sa buong bayan ng Santa Ines na parang apoy sa tuyong damuhan. May anak si James. Ang mayamang developer na gustong bumili ng lupa ni Maria ay ang dating asawa nito. At hindi lang basta asawa, kundi ang ama ng batang si Leah. Sa loob ng suite ng Grand Tierra Hotel, basag ang katahimikan. Anak tili ni Vanessa. Halos mabasag ang salamin ng bintana sa tinis ng boses niya. May anak ka sa babaeng yon? Sa palengkera na yon. Nakatayo si James sa tapat ng bintana, nakatalikod kay Vanessa. Ang kanyang isip ay lumilipad pa rin sa nangyari kahapon. Ang mga mata ni Leah. Ang galit ni Maria. Hindi niya pinansin ang pagwawala ni Vanessa. Sumagot ka, James. Sigaw ulit ni Vanessa sabay bato ng unan sa direksyon ni James. Totoo ba, anak mo ba talaga ang batang iyon? Humarap si James ng dahan-dahan. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay pagod. Oo. Maikling sagot ni James. Anak ko siya. Natigilan si Vanessa. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng takot-takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan niyang makuha.
Ang yaman ni James, ang posisyon sa kumpanya, ang kasal na matagal na niyang inaasam. Kung may anak si James, magbabago ang lahat. Ang mana, ang atensyon, ang prioridad. So anong plano mo ngayon? Mataray na tanong ni Vanessa pilit na pinatatatag ang sarili. Babalikan mo siya. Iiwan mo ako para sa pamilyang iniwan mo na noon. Hindi sumagot si James. Kinuha niya ang susi ng kotse sa mesa at naglakad palabas ng pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Vanessa. Kailangan kong mag-isip. Sagot ni James bago isara ang pinto. Naiwan si Vanessa sa kwarto nang gagalaiti sa galit. Hindi siya papayag na masira ang lahat dahil lang sa isang batang hindi naman dapat na buhay. Kinuha niya ang kanyang bag at nagmadaling lumabas. Kung hindi kayang lutasin ni James ang problema, siya ang gagawa. Sa sitio ni Maria, abala ang mag-ina sa paglalaba sa ilog. Payapa ang paligid, maliban sa tunog ng lagaslas ng tubig at ang paminsan-minsang pagtawa ni Leah habang naglalaro ng bula. Pero ang kapayapaan ay panandalian lang. Isang pamilyar na itim na SUV ang huminto sa gilid ng ilog. Bumaba si Vanessa, suot ang isang designer sunglasses at summer dress na halatang hindi bagay sa lugar. Napahinto si Maria sa pagkusot. Agad niyang inutusan si Leah na umahon at pumasok sa bahay, pero nagmatigas ang bata at nagtago lang sa likod ng isang malaking bato na kasilip. Lumapit si Vanessa kay Maria. Ang mga takong ng sapatos niya ay lumulubog sa buhanginan. Maria, di ba? Panimula ni Vanessa puno ng sarkasmo. Ang babaeng hindi marunong makamove on. Tumayo si Maria at pinunasan ang kanyang mga kamay sa palda. Hinarap niya si Vanessa nang walang takot. Anong kailangan mo? Tanong ni Maria ng diretso. Tumawa si Vanessa ng mahina. Binuksan niya ang kanyang mamahaling bag at naglabas ng isang makapal na sobre. Alam ko na ang lahat. Sabi ni Vanessa sabay abot ng sobre kay Maria. Alam ko na tungkol sa bata. At alam ko rin na ginagamit mo lang ang anak mo para pirahan si James, para pigilan ang pagbenta ng lupa. Kumunot ang noo ni Maria. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Oh, please. Irap ni Vanessa. Lahat ng tao ay may presyo. Sa loob ng sobrang ito ay checking nagkakahalaga ng 2 milyon. Sapat na yan para lumayas ka dito, dalhin ang anak mo sa malayo. At wag nang magpakita kay James kahit kailan. Tinitigan ni Maria ang sobre. 2 milyon. Malaking halaga. Pwede niyang ipaayos ang bahay, mapag-aral si Leah sa magandang eskwelahan, mabuhay ng komportable. Pero para kay Maria ang pera ay walang halaga. Kung kapalit nito ay ang dignidad niya at ng kanyang anak. Kunin mo na. Udyok ni Vanessa. Huwag ka nang magpakipot. Alam naman nating pareho na hindi ka mahal ni James. Naaawa lang siya sa bata. Kapag nakuha na niya ang lupa, iiwan ka rin niya ulit, tulad ng ginawa niya noon. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Maria. Alam niyang may punto si Vanessa. Iniwan siya ni James noon. Ano ang pipigil dito na gawin ulit iyon? Pero sa halip na umiyak o magalit, ngumiti si Maria. Isang ngingiti na puno ng tapang at karunungan. Kinuha niya ang sobre mula sa kamay ni Vanessa. Napangiti si Vanessa ng tagumpay. Good girl. Alam ko namang, bago pa matapos ni Vanessa ang sasabihin, pinunit ni Maria ang sobre sa gitna. At pinunit ulit. At ulit. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Ang mga piraso ng tseke ay nahulog sa ilog at tinangay ng agos. Baliw ka ba? Tili ni Vanessa. 2 milyon yon. Ang dignidad ko at ng anak ko ay hindi nabibili. Mahinahong sabi ni Maria. At hindi ko kailangan ng pera ng isang lalaking walang bayag para panindigan ang sarili niyang pamilya. At lalong hindi ko kailangan ng limos mula sa isang kabit na takot mawalan ng ATM. Namula si Vanessa sa galit. Anong tinawag mo sa akin, kabit? Bakit hindi ba? Sagot ni Maria. Kayo na ba? Kasal na ba kayo?
O baka naman display ka lang din hanggang sa makahanap siya ng mas bata at mas maganda. Sa sobrang galit akmang sasampalin ni Vanessa si Maria, itinaas niya ang kanyang kamay, handang dumapo sa pisngi ng kausap. Pero mabilis si Maria. Nasalo niya ang kamay ni Vanessa sa ere. Mahigpit ang hawak niya sa pulso nito. "Huwag mo akong subukan," banta ni Maria. "Laki ako sa hirap. Ang mga kamay na ito ay sanay sa trabaho, hindi sa pagpapaganda lang. Baka mabalian kita ng buto bago ka pa makasigaw." Sa takot at gulat, pilit na nagpupumigla si Vanessa. "Bitawan mo ako. Nasasaktan ako." Tinulak siya ni Maria ng malakas. Dahil sa taas ng takong at lambot ng lupa, nawalan ng balanse si Vanessa. Bumagsak siya ng patihaya sa maputik na pampang ng ilog. Plak ang kanyang designer dress ay nabalot ng putik. Ang kanyang buhok ay nalagyan ng lumot. Mukha siyang basang sisiw na nahulog sa kanal. Nagsimulang magdatingan ang mga kapitbahay na nakarinig sa ingay. Nakita nila ang senaryo, ang matapang na si Maria na nakatayo at ang maarte at mapagmataas na si Vanessa na nakalupasay sa putik. Nagtawanan ang mga tao. May ilan pa na kumuha ng litrato gamit ang cellphone. Yan ang napapala ng mga mata pobre. Sigaw ni Aling Rosario, ang matandang kapitbahay ni Maria. Tumayo si Vanessa nanginginig sa kahihiyan at galit. "Pagsisisihan ninyo ito, ipapagiba ko ang lugar na ito. Ipapahuli ko kayong lahat." "Subukan mo," hamon ni Maria. "Hihintayin namin kayo." Umalis si Vanessa, hila-hila ang kanyang sarili, pabalik sa sasakyan, habang ang tawanan ng mga tao ay umaalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Mula sa malayo nakasilip si James sa loob ng isa pang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Nakita niya ang lahat, ang pagpunit ng tseke, ang pagtulak, ang tapang ni Maria. Sa halip na magalit para sa kanyang fiancé, napangiti si James ng lihim. "Iba ka talaga, Maria." Bulong niya sa sarili. "Hindi ka pa rin nagbabago." Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni James ang isang kakaibang respeto sa babaeng iniwan niya. At kasabay nito ang isang tanong sa kanyang isip. Sino ba talaga ang nawalan? Si Maria ba na nawalan ng asawa? O siya na nawalan ng isang babaeng kayang tumayo sa sarili niyang mga paa kahit gaano kalakas ang bagyo? Pinaandar ni James ang sasakyan at umalis bago pa siya makita baon ang isang bagong plano sa kanyang isip. Hindi na ito tungkol sa lupa. Tungkol na ito sa pagbawi ng isang bagay na mas mahalaga. Kinabukasan maagang nag-umpisa ang araw sa Santa Ines Elementary School. Ang hangin ay amoy nilagang saging at alikabok mula sa walis tingting ng mga naglilinis na guro sa bakuran. Mula sa di kalayuan, nakaparada ang isang hindi pamilyar na sasakyan, hindi ang malaking itim na SUV, kundi isang simpleng sedang inupahan ni James para hindi masyadong agaw pansin. Nakasandal siya sa gilid ng kotse, suot ang isang simpleng t-shirt at maong malayong-malayo sa formal na bilyonaryong anyo niya kahapon. Nakapako ang mga mata ni James sa gate ng eskwelahan. Hinihintay niya ang isang tao. Ilang minuto ang lumipas, nakita niya si Leah. Naglalakad ang bata. Mag-isa, suot ang kanyang puting uniforme na medyo kupas na, ngunit malinis at kargado. Ang isang lumang backpack na mas malaki pa yata sa kanya. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod, may dalang maliit na plastic container ng baon. Naramdaman ni James ang isang pamilyar at kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang pag-alon ng emosyon na hindi niya maintindihan. Ito ba ang tinatawag nilang lukso ng dugo? Ang pakiramdam na kahit hindi mo kilala ang isang tao, alam ng katawan mo, ng kaluluwa mo na bahagi siya sa'yo. Humakbang si James palapit, pero bigla siyang napahinto nang makita ang isang grupo ng 3 batang lalaki na humarang sa daanan ni Leah. Mas malalaki ang mga ito, malamang ay nasa 3 o 4 na baitang. "Uy, Leah, nasaan na yung tatay mo?"
Pang-aasar ng pinakamatangkad na bata, sabay tawa ng nakakainsulto. Sabi ng nanay ko, wala ka raw tatay, kasi pulot ka lang. Napayuko si Leah. Humigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang backpack. Hindi ako pulot. Mahinang sagot niya. Ay nasaan siya? Bakit hindi siya uma-attend ng family day? Kasi ayaw niya sa'yo. Dugtong pa ng isa sabay tulak ng mahina sa balikat ni Leah. Muntik nang matumba si Leah pero pinilit nitong magpakatatag. Nakita ni James ang panginginig ng mga balikat ng bata, ang pilit na pagpipigil ng luha na pamilyar sa kanya. Iyon ang parehong reaksyon ni Maria kapag nasasaktan ito pero ayaw magpahalata. Kumulo ang dugo ni James. Wala siyang pakialam kung mga bata ang kaharap niya. Wala nang mas mahalaga ngayon kundi ang protektahan ang batang nasa harap niya. Bago pa man muling maitulak ng mga bully si Leah, isang malaking anino ang tumakip sa kanila. May problema ba rito? Ang boses ni James ay malalim kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Napatingala ang tatlong bata. Nang makita nila ang matangkad at seryosong lalaki, biglang nawala ang angas nila. Lumingon si Leah at nanlaki ang mga mata nang makita si James. Kayo po. Hindi pinansin ni James si Leah saglit. Tiningnan niya ng diretso ang mga batang lalaki. Tinatanong ninyo kung nasaan ang tatay niya. Lumuhod si James para magpantay ang paningin nila ng mga bata. Ako ang tatay niya. Nagkatinginan ng mga bully bakas ang gulat at kaba sa kanilang mga mukha. At ayaw na ayaw kong may nang aasar sa anak ko. Patuloy ni James, ang boses ay pabulong pero madiin. Maliwanag ba? Mabilis na tumango ang mga bata at nagkandara pang tumakbo papasok ng gate. Iniiwan ang mag-ama. Naiwan si James na nakaluhod sa harap ni Leah. Tiningnan niya ang bata. Ang mga mata nitong kasing itim ng gabi ay nakatitig sa kanya naguguluhan pero may halong mangha. Okay ka lang ba? Tanong ni James pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Tumango si Leah ng dahan-dahan. Bakit niyo po sinabing, tatay ko kayo? Sabi ni nanay, wala na daw ang tatay ko. Parang may kumurot sa puso ni James sa narinig niya. Tama si Maria. Para bang nawala siya sa buhay ng mag-ina nang iwan niya sila. Bumuntong hininga si James. Minsan ang mga nanay ay nagsasabi ng ganyan kapag nagagalit sila. Pero ang totoo, nandito ako. Inabubot niya ang kamay para ayusin ang magulong buhok ni Leah. Pero nag-alangan siya at ibinaba na lang ito. Leah, pasensya na kung matagal akong nawala. Naglakbay ako ng napakalayo. Pero gusto sana kitang makilala. Tinitigan siya ni Leah. Sa murang edad, parang sinusuri nito ang kaluluwa ni James. Ilang sandali pa napansin ng bata ang naghihintay na ice cream cart sa labas ng eskwelahan. Kung tatay ko po kayo, inosenteng sabi ni Leah nakaturo sa cart. Bibilhan niyo ba ako ng ice cream? Kasi yung mga kaklase ko, binibilhan sila ng tatay nila. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni James. Ang bigat ng kanyang dibdib ay biglang gumaan. Kahit ilan pa ang gusto mo. Tinupad ni James ang pangako. Nilapitan niya ang sorbetero at binili ang lahat ng laman ng cart. Lahat ng bata na papasok ngayon ilibre mo. Sabihin mo galing sa tatay ni Leah. Utos ni James, sabay abot ng 2,000 piso sa nagulat na tindero. Sa loob ng ilang minuto, naging instant hero si Leah sa eskwelahan. Ang mga batang kanina ay nangaasar sa kanya ay ngayon ay lumalapit at nagpapasalamat, nakatingin, nang may paghanga sa matangkad na estranghero na nag-aangking ama niya. Umupo si James at si Leah sa isang bakanting silyang bato sa ilalim ng puno ng mangga sa labas ng gate. Hawak ni Leah ang isang malaking apa ng dirty ice cream cheese at ube habang pinapanood siya ni James na kumain ng may ngiti na matagal na niyang hindi nararanaan. Masarap bang tanong ni James? Opo. Sagot ni Leah, ang muka ay nalagyan pa ng ice cream. Superhero po ba kayo? Kumunot ang noo ni James na tatawa.
Bakit mo naman nasabi yan? Kasi bigla kayong dumating nung inaaway nila ako. Tapos may magic kayo na pakain nyo lahat ng bata ng ice cream. Ngumiti si James pero may kirot sa loob niya. Superhero. Kung alam lang ng bata na siya ang villain sa kwento ng nanay nito. Hindi ako superhero, Leah. Tao lang ako. Isang taong gustong bumawi. Nag-usap sila ng halos kalahating oras bago mag-bell para sa unang klase. Nalaman ni James na paborito ni Leah ang kulay dilaw na takot ito sa kulog at gusto nitong maging teacher balang araw para turuan ang mga batang hindi nakakapag-aral. Sa bawat kwento ng bata pakiramdam ni James ay may nawawalang piraso sa pagkatao niya na unti-unting nabubuo. Sige na, pumasok ka na. Baka mahuli ka sa klase. Sabi ni James nang marinig ang bell. Bumaba si Leah sa silya. Humarap ito kay James at sa gulat ng lalaki biglang yumakap sa kanyang binti. Mabilis at mahigpit. Salamat po, tatay. Bulong ni Leah bago tumakbo papasok ng gate. Naiwang nakatayo si James tulala. Ang pakiramdam ng maliliit na braso ni Leah sa kanyang binti ay parang kuryenteng gumising sa kanyang kaluluwa. Tatay. Sa unang pagkakataon narinig niya ang salitang yon na patungkol sa kanya. At ito ang pinakamagandang salita na narinig niya sa buong buhay niya. Kinahaponan naghihintay si Maria sa labas ng gate ng bahay nila. Ang mukha niya ay madilim at puno ng pag-aalala. Kanina pa nakauwi ang mga kapitbahay mula sa eskwelahan pero wala pa si Leah. Papasok na sana siya para hanapin ang anak nang makita niya ang isang pamilyar na kotse na huminto sa kanto. Bumaba si Leah hawak ang isang bagong kahon ng crayons at isang malaking supot ng tinapay. At kasunod nitong bumaba ay si James. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Ang pag-aalala ay biglang napalitan ng umaapaw na galit. Mabilis siyang naglakad palapit at hinablot si Leah palikod sa kanya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sigaw ni Maria hindi pinapansin ng mga kapitbahay na nagsisimula ng sumilip. Bakit mo siya nilapitan? Itinaas ni James ang kanyang mga kamay bilang pag-awat. Maria, kumalma ka. Inihatid ko lang siya. Hindi mo siya ihahatid kung hindi mo siya nilapitan. Nanggagalaiting sagot ni Maria. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na layuan mo kami? Huwag mong guluhin ang isip ng bata. Nanay, huwag po kayong magalit. Sabat ni Leah. Hinihila ang palda ni Maria. Mabait po siya. Niligtas niya po ako sa mga umaway sa akin. Tapos binilhan niya po ako ng ice cream. Siya daw po ang tatay ko. Parang sinampal si Maria sa narinig. Tiningnan niya si James nang may matinding puot. Ginamit mo pa ang mga bata para magmukhang bida. Madiin na, sabi ni Maria, lumapit ng isang hakbang kay James. Wala kang karapatang tawagin ang sarili mong ama niya. Hindi mo alam ang sakripisyo ko. Hindi mo alam kung ilang gabi siyang umiyak dahil hinahanap ka niya habang ikaw nagpapasarap sa buhay mo. Alam ko, Maria. Alam kong nagkamali ako. Mahinang sagot ni James, hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Maria. Walang bakas ng yabang sa boses niya ngayon. Puno ito ng pagsisisi. Gusto ko lang sanang bumawi. Bumawi. Mapait na tawa ni Maria. Paano mo babawiin ang 7 taon? James, mabibili ba ng ice cream at lapis ang mga panahong wala ka? Hindi ko kailangan ng limos mo at lalong hindi kailangan ni Leah ng amang panandalian lang. Tinulak ni Maria si James sa dibdib. Umalis ka at huwag ka nang lalapit kay Leah kung hindi makakalimutan kong tao ka. Tinalikuran ni Maria si James at binuhat si Leah papasok ng bahay. Isinara niya ang gate ng malakas. Naiwan si James sa labas mag-isa sa ilalim ng papalubog na araw. Ramdam niya ang galit ni Maria at alam niyang may katwiran ito. Hindi madaling burahin ang 7 taon ng sakit. Pero habang nakatingin siya sa nakasarang gate, isang bagay ang luminaw sa isip niya. Hindi na siya aalis. Hindi na siya tatakbo. Kung kailangan niyang tanggapin ang bawat sampal, bawat mura, bawat pagtulak ni Maria para lang mapatunayan na nagbago na siya, gagawin niya.
dahil sa unang pagkakataon, meron siyang ipinaglalaban na hindi masusukat ng pera. Ang pamilya niya. Pumapatak ang mahinang ulan ng hapong iyon sa Santa Ines. Ang amoy ng basang lupa at dampang damo ay pumuno sa hangin. Sa halip na bumalik sa hotel, minabuti ni James na iparada ang inupahan niyang sedan sa gilid ng covered court ng barangay, hindi kalayuan sa bahay ni Maria. Wala siyang planong manggulo, gusto lang niyang mapanood ang bahay kahit sa malayo. Habang nakasandal siya sa manibela at pinagmamasdan ang mga patak ng ulan, sa salamin, isang pamilyar na bulto ang kumatok sa kanyang bintana. Si Lola Rosario, ang matandang kapitbahay ni Maria na nakasaksi sa pagtulak kay Vanessa sa putikan kahapon. Nakasuot ito ng lumang raincoat at may hawak na payong. Ibinaba ni James ang bintana. "May kailangan po ba kayo, Lola?" Formal, ngunit magalang niyang tanong. Tiniklop ng matanda ang payong at matalim siyang tinitigan. Ang mga mata nito, kahit malabo na dahil sa katandaan, ay tila bumabasa sa kanyang kaluluwa. "Bumaba ka dyan, James," utos ni Lola Rosario. Walang halong takot sa boses nito, kundi awtoridad ng isang taong mas nakakaalam ng buhay. "May kailangan kang makita." Nag-aalangan man pinatay ni James ang makina at sumunod sa matanda, pabalik sa maliit nitong bahay na katabi lang ng kina Maria. Pumasok sila sa sala na amoy kandila at lumang kahoy. Pinaupo siya ni Lola Rosario sa isang upuang yantok. Pumunta ang matanda sa isang lumang aparador at naglabas ng isang maliit na kahong gawa sa lata ng biskwit na kinalawang na ang mga gilid. Ipinatong niya ito sa maliit na mesa sa harap ni James. 7 taon na ang nakararaan pagkatapos mong layasan si Maria. Nang walang pasabi, binalak niyang sunugin ang mga gamit mo, pati na ang mga ito. Panimula ni Lola Rosario, ang boses ay mabigat sa emosyon. "Inagaw ko sa kanya. Sabi ko, balang araw baka kailanganin ito ng bata. O baka kailanganin mo." Napakunot noo si James. Tiningnan niya ang kahon na parang may laman itong bomba. "Ano po ito? Buksan mo." Dahan-dahang inangat ni James ang takip. Sa loob ay may ilang lumang resibo, isang tuyong bulaklak, at 2 bagay na nagpatigil sa paghinga niya, isang ultrasound printout na kupas na, at isang maliit na notebook na may asol na cover. Nanginginig ang mga kamay ni James nang kunin niya ang notebook. Binuksan niya ito. Ito ang diary ni Maria. Agosto 12. "James, hindi mo pa rin sinasagot ang mga tawag ko. Nagpunta ako sa opisina ninyo sa Maynila, pero sabi ng guard bawal daw akong pumasok. Utos daw ni Kevin. Nagsusuka ako tuwing umaga. Sabi ng doktor malakas ang kapit ng bata. Sana ikaw rin malakas ang kapit sa atin. Setyembre 5. Ngayon ko nalaman ang totoo. Nakita ko si Kevin sa bayan kasama ang mga lalaking nagpanggap na nag-imbestiga sa akin. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa pera at sa mga litratong ginawa nila. Gusto sana kitang puntahan para sabihin ang totoo, pero nalaman kong ikakasal ka na raw sa anak ng bagong investor ninyo. Napakasakit, James. Ipinagpalit mo ang pamilya mo para sa ambisyon. Oktubre 20. Naramdaman ko na ang unang sipa niya. Babae daw siya, James. Kamukha mo raw, sabi ni Lola Rosario. Pero hindi ko na siya ipapakilala sa'yo dahil ang lalaking naniwala sa kasinungalingan ng iba kaysa sa asawa niya ay hindi karapat-dapat maging ama. Isinara ni James ang notebook. Halos hindi siya makahinga. Ang mga salita ni Maria ay parang mga kutsilyong isinaksak sa kanyang dibdib isa-isa. Ang mga petsa, ang mga detalye, kumunot ang noo niya nang mabasa ang entry noong Setyembre 5. Kevin, kasama ang mga lalaking nagpanggap, bumalik sa alaala niya ang mga araw na yon. Ang mga litratong ipinakita ni Kevin, ang lalaking kasama ni Maria sa litrato. Ayon kay Kevin, nahuli niya ang mga ito sa isang motel sa kalapitbayan. Pero sa araw na sinabi ni Kevin na kinuhanan ang litrato nasa Maynila
si Maria buong araw para asikasuhin ang mga papeles ng lupa ng kanyang mga magulang. Siya pa mismo ang naghatid kay Maria sa terminal ng bus noong umagang iyon. Paano niya yun nakalimutan? Paano siya nabulag ng galit at selos kaya hindi niya napansin ang mga butas sa kwento ni Kevin sumiklab, ang galit sa dibdib ni James, isang galit na hindi para kay Maria, kundi para sa sarili niya. At higit sa lahat kay Kevin, sino ang lalaking kasama ni Maria sa mga litrato, Lola? Matigas na tanong ni James, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na emosyon. Bumuntong hininga ang matanda. Si Tomas, isang sugarol dito sa kabilang barangay. Binayaran siya ni Kevin para pumarada sa tabi ni Maria habang naghihintay ito ng masasakyan at kinuhanan sila ng palihim mula sa malayo. Pagkatapos, inedit nila ang background para magmukhang motel. Napatayo si James. Ang baso ng tubig sa mesa ay muntik nang matumba sa lakas ng pag-usad niya. Bakit ngayon niyo lang sinabi ito sa akin? Sigaw niya, hindi sinasadyang tumaas ang boses. At maniniwala ka ba noon? Ganting sigaw ni Lola Rosario, sabay hampas ng tungkod sa sahig. Lasing ka sa galit at sa ambisyon mo, ni hindi mo binigyan ng pagkakataon si Maria na magpaliwanag. Paano ka maniniwala sa isang matandang tulad ko gayong mas pinaniwalaan mo ang kaibigan mong ahas? Natigilan si James. Napayuko siya, tinakpan ng mukha ng dalawang palad. Pakiramdam niya ay guguho ang buong mundo niya. Ang 7 taon ng tagumpay ng yaman ng pagmamataas, lahat iyon ay itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at sa pagkawasak ng buhay ng babaeng minsan niyang pinangako ang aalagaan. Umiyak si James. Tahimik na paghikbi ng isang lalaking na-realize na siya ang mismong sumira sa sarili niyang pamilya. Lola, anong gagawin ko? Bulong niya parang batang nawawala. Lumapit ang matanda at tinapik ang kanyang balikat. Hindi mababago ng luha mo ang nakaraan, James, pero pwede mong itama ang kasalukuyan. Bago mo hingi ng tawad ni Maria, linisin mo muna ang kalat na ginawa mo. Pumikit si James ng mariin. Pagdilat niya, wala na ang luhang nagpapalabo sa kanyang paningin. Pinalitan ito ng malamig at nakakapasong determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mukha, kinuha ang notebook at nagpasalamat sa matanda. Dumiretso si James sa kanyang sasakyan. Hindi siya bumalik sa hotel. Sa halip, minaneho niya ang kotse patungo sa kabilang barangay sa isang lugar na puno ng mga sabungan at inuman. Hahanapin niya si Tomas. 1 oras ang lumipas. Sa likod ng isang maingay na sabungan, isang lalaking nakasando na puno ng mantsa ang sinusubukan tumakas. Ito si Tomas. Nakilala agad siya ni James base sa paglalarawan ni Lola Rosario. Bago pa man makatakbo si Tomas sa isang makipot na eskinita, nahawakan na ni James ang kwelyo nito. Pabalang na itinulak ni James ang lalaki sa pader. Tunog ng pagtama ng buto sa semento ang umalingaw-ngaw. Aray, ano ba, sino ka ba? Daing ni Tomas, amoy alak at pawis. Hindi nagsalita si James. Hinila niya si Tomas pataas at mahigpit na kinapitan sa leeg gamit ang isang kamay. Ang mukha ni James ay parang inukit sa bato sa sobrang seryoso. 7 taon na ang nakalilipas. Panimula ni James, ang boses ay mababa at nakakatakot. May isang babaeng nagngangalang Maria. Binayaran ka ni Kevin para magpanggap na kalaguyo niya. Nasaan ang mga ebidensya? Nanlaki ang mga mata ni Tomas nang marinig ang pangalan. Nagpumilit siyang makawala. Pero mas malakas si James. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitiwan mo ako. Walang babala, binitawan ni James ang leeg nito, pero mabilis na sinikmuraan ng lalaki. Napaluhod si Tomas, umuubo at namimilipit sa sakit. Umupo si James sa tapat nito, pilit na iniangat ang mukha ni Tomas sa pamamagitan ng paghawak sa buhok nito. Makinig ka sa akin ng mabuti, Tomas. Bulong ni James sa tainga nito. Nasira ang pamilya ko dahil sa kalokohan mo. Nawalan ako ng 7 taon kasama ang anak ko. Kaya kung hindi mo sasabihin sa akin kung paano niyo ginawa ang plano,
Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad bukas. Sa takot sa nakitang dilim sa mga mata ni James, nagsimulang umiyak at magmakaawa si Tomas. Oo na, sasabihin ko na, nauutal na sigaw nito. Si Kevin, binayaran niya ako ng 50,000. Siya ang kumuha ng litrato. May record ako ng bank transfer niya sa akin. Pati text messages niya nakatago pa sa lumang cellphone ko. Ibibigay ko sa'yo. Huwag mo lang akong patayin. Binitawan ni James ang buhok ni Tomas at tumayo. Inayos niya ang gusot ng kanyang polo. Tila ba nagpupunas ng dumi. Kunin mo ang cellphone, utos ni James ng malamig. Mayroon kang 5 minuto. Nang makuha niya ang lumang cellphone na naglalaman ng matibay na ebidensya laban kay Kevin, naglakad si James pabalik sa sasakyan. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Ang ulan ay tuluyan ng tumigil, pero ang bagyo sa kanyang dibdib ay nagsisimula pa lamang. Nakuha na niya ang katotohanan. Ngayon, oras na para singilin ang mga taong may utang sa kanya. At higit sa lahat, oras na para patunayan kay Maria na handa siyang lumaban hindi para sa lupa, kundi para sa kanila. Gabi na, ngunit walang tulog si Kevin. Sa loob ng kanyang malaking opisina sa Maynila, nagpapabalik-balik siya sa paglalakad habang nakahawak sa kanyang cellphone. Kanina pa niya tinatawagan si James pero out of reach ito. Huli niyang nakausap si Vanessa at ang balita nito ay nagpakaba sa kanya, hindi pumirma si Maria at ang mas malala, nakilala na ni James ang bata. Alam ni Kevin na kapag naglapit ang mag-ama, madidiskubre ni James ang lahat ng kasinungalingan niya. 7 taon na ang nakararaan. At kapag nangyari iyon, hindi lang ang multimilyong resort project ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang posisyon niya sa kumpanya at posibleng ang kalayaan niya. Hindi pwedeng mangyari ito. Bulong ni Kevin sa sarili, gigil na gigil. Kinuha niya ang isa pang telepono mula sa drawer, isang burner phone na ginagamit niya para sa mga maruming trabaho. Dinial niya ang isang numero. Sumagot ang isang magaspang na boses sa kabilang linya. Kailangan kong mapabilis ang pagpapaalis sa babaeng iyon sa Santa Ines. Utos ni Kevin, walang halong pag-aalinlangan. Gawin ninyo ang lahat. Kung ayaw umalis sa maayos na usapan, takutin ninyo ng tuluyan. Sunugin ninyo ang bodega niya. Baka sakaling matauhan. Masusunod, boss. Sagot ng lalaki bago pinatay ang tawag. Ngumiti si Kevin. Para sa kanya ang negosyo ay laging may collateral damage at kung kailangang masunog ang buong sitio para maitayo ang resort niya, gagawin niya ito ng walang konsensya. Sa sitio ni Maria tahimik na natutulog ang mag-ina. Nakayakap si Lia sa kanyang ina. Ang mahinang paghinga nito ay ang tanging naririnig sa madilim na kwarto. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin, dala ng papalapit na panahon ng anihan. Ang malaking bodega sa likod bahay ay puno ng mga sako ng palay na inanin ni Maria nitong mga nakaraang linggo, ang bunga ng kanyang dugo at pawis, ang pambayad niya sa tuition ni Lia para sa susunod na taon. Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na binasag ng pamilyar na tahol ni Miming, ang aso nilang nakatali sa gilid ng bodega. Hindi lang ito ordinaryong tahol, puno ito ng takot at babala. Naalimpungatan si Maria. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang dilim ng gabi ay napalitan ng nakakapasong liwanag na kulay kahel. Umuusok at nagliliyab ang bodega ng palay. Diyos ko po, sigaw ni Maria. Mabilis siyang bumangon, hindi na ininda ang panlalamig ng kanyang mga paa sa sahig. Lia, anak, gising. Niyugyog niya ang anak na agad namang umiyak sa gulat. Binuhat niya si Lia palabas ng kwarto habang ang amoy ng usok ay mabilis na pumapasok sa loob ng bahay. Ang apoy mula sa bodega ay mabilis na kumakalat patungo sa kusina nila dahil sa tuyong dahon ng saging sa paligid. Binuksan ni Maria ang pinto at tumakbo palabas ng bakuran. Nagsisimula na ring magising ang mga kapitbahay dahil sa ingay at liwanag ng apoy.
Tulong Aling Rosario. Tulong na susunog ang bodega namin. Tili ni Maria ang boses ay paos dahil sa usok at panik. Naiwang nakatayo si Leah sa gilid ng kalsada, nanginginig at umiiyak habang pinapanood si Maria na pilit na sumasalok ng tubig mula sa poso gamit ang isang maliit na timba. Pero ang apoy ay masyadong malaki. Ang mga sako ng palay ay mabilis na nilamon ng apoy. Ang pinaghirapan niya sa loob ng 1 taon ay nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Miming, biglang sigaw ni Leah. Tumakbo ang bata palapit sa gate. Nanay, si Miming nakatali pa. Tiningnan ni Maria ang direksyon ng aso. Nasa gilid ito ng nag-aapoy na bodega, pilit na kumakawala sa kadena, umiiyak dahil sa init. Akmang tatakbo si Maria para iligtas ang aso nang biglang bumagsak ang isang nagliliyab na hamba ng pinto ng bodega. Humarang sa daanan niya. Miming ba na hagulgol ni Leah, pilit na kumakawala sa mga kapitbahay na pumipigil sa kanya. Wala nang magawa si Maria. Umiiyak siya sa kawalan ng pag-asa. Ubos na ang palay niya. Masusunog pa ang bahay nila. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na sasakyan ang mabilis na huminto sa harap ng sitio. Bago pa man mamatay ang makina, bumukas na ang pinto at lumabas si James. Kanina pa siya nakabalik galing sa bayan at nagpa siyang dumaan muna sa sitio bago umuwi sa hotel nang makita niya ang usok mula sa malayo. Nang makita niya ang apoy, hindi siya nag-atubili. Tinanggal niya ang kanyang polo, iniwan itong nakasando at tumakbo palapit. Nakita niya si Maria na nakalupasay sa lupa, umiiyak, at si Leah na sumisigaw para sa aso nila. James, wag! Sigaw ni Maria nang makitang tumatakbo si James papasok sa gate na puno ng usok. Hindi nakinig si James. Kinuha niya ang isang basang sako na ginamit ng mga kapitbahay at ibinalot ito sa kanyang braso. Wala siyang pakialam sa negosyo ngayon. Wala siyang pakialam sa lupa. Ang nakikita lang niya ay ang luha ng kanyang anak. Miming, sigaw ni James habang lumulusot sa gilid ng nagliliyab na bodega. Ramdam niya ang matinding init na parang sumusunog sa kanyang balat, pero hindi siya huminto. Narating niya ang aso. Mabilis niyang kinalas ang kadena sa poste kahit napapaso na ang kanyang mga kamay sa init ng bakal. Nang makawala ang aso, mabilis itong tumakbo palabas. Pero pagtalikod ni James, biglang gumuho ang isang bahagi ng bubong ng bodega. Bumagsak sa harap niya ang isang nagliliyab na yero at kahoy. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na kalabog. Tumalsik ang mga baga at tinamaan si James sa kanyang likod at balikat. James, tili ni Maria mula sa labas. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, tinawag niya ang pangalan nito na may halong matinding pag-aalala. Pilit na itinulak ni James ang nasusunog na kahoy gamit ang balot na sako sa kanyang braso. Umuubo siya dahil sa kapal ng usok ang kanyang mga mata ay hapdi na hapdi. Tumakbo siya palabas ng bakuran kasunod ng huling pagguho ng buong bodega. Bumagsak si James sa damuhan sa labas ng gate, humihingal ang muka ay puno ng uling at may paso sa kanyang kanang balikat. Agad siyang nilapitan ni Maria at Leah. Niyakap ni Leah ang asong si Miming, umiiyak pero masaya. Salamat po. Salamat po, tatay. Natigilan si Maria. Tiningnan niya si James. Ang lalaking ito na dati puro porma at takot madumihan ay ngayon ay puno ng uling na sugatan para lang iligtas ang aso ng anak niya. Ito ang James na minahal niya noon, ang lalaking handang gawin ang lahat para sa pamilya niya bago ito nakain ng ambisyon at panlilinlang ni Kevin. Kumuha ng basang tuwalya si Maria at mabilis na idinampi sa paso sa balikat ni James. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit mo ginawa yon? Mahinang tanong ni Maria. Muntik ka nang mamatay. Tiningnan siya ni James, ang mga mata nito ay puno ng sinseridad sa kabila ng sakit. Dahil hindi ko nahahayaang may mawala pa sa inyo habang nandito ako. 7 taon na akong huli, Maria. Hindi na ngayon.
Bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Ibinaba niya ang tuwalya at umiwas ng tingin. Ayaw niyang maniwala agad. Ayaw niyang masaktan ulit. Bago pa man siya makapagsalita, napansin ng isang kapitbahay ang isang bagay sa gilid ng bakuran, malayo sa apoy. Maria, tingnan mo ito. Sigaw ni Aling Rosario. Tumayo si Maria at si James. Lumapit sila sa itinuturo ng matanda. Sa labas ng bakod, may isang bote ng gasolina na walang laman at isang kahon ng posporo. Hindi aksidente ang sunog. Sinasadya ito. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Sinunog ang pinaghirapan niya. Muntik nang mamatay ang anak niya. At isa lang ang pumasok sa isip niya kung sino ang may kakagawa nito. Tiningnan niya si James, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kayo ang may kagagawa nito, di ba? Nanginginig ang boses ni Maria. Sabihin mo sa akin, James, kayo ng mga tauhan ninyo ang sumunog ng bodega namin para pilitin kaming umalis. Natigilan si James. Hindi, Maria. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko kayang gawin ito sa inyo. Sinungaling. Sigaw ni Maria pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Tinulak niya si James. Kagabi pinagbabato ang bahay namin. Ngayon sinunog ang palay ko. Ginagamit mo pa ang pagliligtas sa aso para magmukhang bida. Pero ang totoo, kayo rin ang nag-umpisa ng apoy. Maria, makinig ka. Akmang hahawakan ni James ang braso niya, pero umiwas si Maria. Sino pa ba ang may gusto ng lupang ito? Iyak ni Maria, ang boses ay basag sa matinding hinagpis. Sino pa ba ang gustong magpatayo ng resort dito? Sabihin mo sa kaibigan mong si Kevin, hindi ako aalis dito kahit maging abo pa ang bahay namin at lalong hindi ko ibibigay sa inyo ang anak ko. Umatras si James. Ang pangalan ni Kevin na lumabas sa bibig ni Maria ay parang posporong nagsindi sa apoy sa kanyang utak. Si Kevin, alam ni James kung gaano kawalang hiya ang kaibigan niya. Naisip niya ang pag-uusap nila noong nakaraan kung saan nagmungkahi si Kevin ng mas mabilis na paraan. Kinuyom ni James ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Hindi ako ang gumawa nito, Maria. Matigas ngunit kalmadong sabi ni James. Pero alam ko kung sino. At ipinapangako ko sa iyo sa harap ng anak natin. Pagbabayaran niya ang bawat butil ng palay na nasunog ngayong gabi. Tumalikod si James. Hindi niya ininda ang paso sa kanyang balikat. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ito nang napakabilis iniwan ang nasusunog na bodega at ang naguguluhang si Maria. Habang nagmamaneho pabalik ng Maynila, sa kalagitnaan ng gabi, iisa lang ang tumatakbo sa isip ni James. Wala nang negosyo, wala nang pagkakaibigan, oras na para bawiin ang buhay na ninakaw sa kanya at uumpisahan niya ito sa pamamagitan ng pagdurog kay Kevin. 3 araw matapos ang sunog sa Sitio Santa Ines. Ang Grand Ballroom ng isang sikat na hotel sa probinsya ay napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak at umiilaw na mga chandelier. Ito ang gabi ng opisyal na pagpirma ng kontrata para sa Tierra del Sol Resort, ang proyektong inaasam-asam ni Kevin. Puno ang kwarto ng mga lokal na politiko, mayayamang mamumuhunan at mga miyembro ng media. Nakatayo si Kevin sa gitna ng entablado, nakasuot ng tuxedo, hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi niya ay si Vanessa, suot ang isang kumikinang na pulang gown, nakangiti ng pilit para sa mga kamera. Pareho silang nag-aastang mga hari at reyna ng gabi. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Masayang bati ni Kevin sa mikropono, ang boses ay puno ng kayabangan. Ang proyektong ito ay magbibigay ng trabaho at kaunlaran sa Santa Ines. Isang patunay na ang progreso ay hindi mapipigilan ng kahit sinong makalumang pag-iisip. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ngumiti si Vanessa at pasimpleng bumulong kay Kevin. Nasaan ba si James? Siya ang CEO. Dapat nandito siya para pumirma. Hayaan mo siya. Sagot ni Kevin, hindi inaalis ang nangiti sa mga bisita. Nababaliw na siya sa probinsyanang iyon. Ako na ang pipirma.
bilang pangkalahatang tagapamahala. Kapag nakuha na natin ang pondo, madali na siyang patalsikin sa board. Akmang kukunin na ni Kevin ang gintong pen para pirmahan ang malaking kontrata sa mesa nang biglang bumukas ng malakas ang dalawang malalaking pinto ng ballroom. Isang malakas na lagitik ng kahoy ang umalingaw-ngaw. Natahimik ang buong bulwagan. Lumingon ang lahat. Nakatayo sa pintuan si James. Wala siyang suot na tuxedo. Nakasuot lamang siya ng itim na polo na bukas ang unang 2 butones at madilim na maong. Ang kanyang kanang balikat ay may bakas pa rin ng benda mula sa paso ng sunog. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab na baga na handang tumupok sa sinumang humarang. Naglakad siya papasok. Mabibigat at mababagal ang kanyang mga hakbang. Ang ingay ng kanyang sapatos sa sahig ay parang pagbilang ng segundo bago sumabog ang isang bomba. Nagkatinginan ang mga mamumuhunan na wala ang nangiti ni Vanessa. Nanlamig si Kevin, ngunit pilit na pinanatili ang kanyang postura. James, aninandi, bati ni Kevin pilit na pinasasaya ang boses. Akala ko hindi ka na darating pare. Halika ikaw na ang pumirma. Huwag mo akong tatawaging pare. Malamig na putol ni James. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat ang diin para marinig ng lahat kahit walang mikropono. Huminto si James sa paanan ng entablado. Tiningnan niya si Kevin mula ulo hanggang paa na parang isang basurang nakakalat sa daan. Anong ginagawa mo, James? Nakakahiya sa mga bisita. Pabulong na saway ni Vanessa bumaba ng isang hakbang para pigilan sana si James. Hindi siya pinansin ni James. Itinaas ni James ang isang brown envelope, kaparehong-kapareho ng envelope na ibinigay sa kanya ni Kevin 7 taon na ang nakararaan. Mga Ginoo at ginang. Malakas na anunsyo ni James sa mga mamumuhunan. Hinihingi ko ang inyong paumanhin, ngunit walang kontratang pipirmahan ngayong gabi. Kinakansela ko ang buong proyekto ng Tierra del Sol. Nagumpisa ang bulungan sa buong kwarto. Nagkagulo ang mga media. Ano, tili ni Vanessa? Nababaliw ka na ba? James, milyon-milyon ang mawawala sa atin. Namula si Kevin sa galit. Security, ilabas ninyo ang taong ito. Lasing siya. Lumapit ang 2 gwardya ngunit isang matalim na tingin lang ni James ang nagpatigil sa kanila. Kilala nila kung sino ang tunay na nagbabayad ng kanilang sweldo. Umakyat si James sa entablado. Hinarap niya si Kevin. Lasing tumawa ng mapait si James. 7 taon akong lasing sa kasinungalingan mo, Kevin. 7 taon akong naging bulag habang ninanakawan mo ako at sinisira mo ang pamilya ko. Binuksan ni James ang envelope. Kinuha niya ang mga dokumento at inihagis ito sa mukha ni Kevin. Nagkalat ang mga papel sa sahig, mga bank records, mga pekeng kontrata at ang kopya ng text messages mula sa lumang cellphone ni Tomas. Iyan ang mga ebidensya ng paglustay mo ng pondo ng kumpanya. Madiin na, sabi ni James habang nakatitig sa namumutlang si Kevin. Gumawa ka ng mga pekeng supplier para nakawin ang pera ng mga investors na nandito ngayon. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Ang ilan sa mga mamumuhunan ay tumayo na halatang galit. Kasinungalingan iyan. Pilit na depensa ni Kevin bagaman nanginginig na ang kanyang boses. Inimbento mo lang yan dahil galit ka na gusto kong ituloy ang proyekto. At ito, naglabas si James ng isang flash drive at inabot sa technician na nasa gilid ng entablado. I-play mo. Ilang segundo lang lumabas sa malaking screen sa likod nila ang isang video. Ito ay ang kuha ng CCTV mula sa gasolinahan malapit sa sitio Santa Ines. 3 gabi na ang nakararaan. Malinaw na nakita ang sasakyan ni Kevin at ang pag-abot nito ng pera sa 2 lalaking may bitbit na mga galon ng gasolina. Naggasp ang mga tao sa loob ng ballroom. Sinunog mo ang bodega ng asawa ko. Umalingaw-ngaw ang boses ni James, punong-puno ng puot. Muntik mo nang patayin ang anak ko para lang makuha ang lupa niya. Napaatras si Kevin, wala na siyang lusot.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tiningnan niya si Vanessa naghihintay ng tulong, ngunit maging si Vanessa ay lumayo sa kanya takot na madamay. "James, pakinggan mo muna ako." Nagmamakaawang sabi ni Kevin, itinaas ang dalawang kamay. "Ginawa ko lang yon para sa kumpanya natin. Para sa atin." Hindi na nakapagtimpi si James. Sa loob ng 7 taon, naipon ng galit ang pagsisisi, ang kirot ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Maria at Leah. Kinuwelyuhan ni James si Kevin gamit ang kanyang kaliwang kamay at bago pa man makapagsalita ulit ang lalaki, pinakawalan ni James ang isang malakas at nakakabinging suntok mula sa kanyang kanang kamay. Blag bumagsak si Kevin sa sahig, putok ang labi at tumutulo ang dugo mula sa ilong. Nasira ang mesa kung saan naroon ang kontrata. Nabasag ang mga baso ng champagne. Napatili si Vanessa sa gulat. "James, tama na." Akmang lalapitan ni Vanessa si James, pero hinarap siya nito nang may malamig na titig. "At ikaw," turo ni James kay Vanessa, "tapos na tayo. Tanggal ka na sa kumpanya at tanggal ka na sa buhay ko. Ibalot mo ang lahat ng gamit mo sa hotel bago ko ipatapon sa kalsada ang mga iyon. Wala kang karapatang gawin sa akin to." Sigaw ni Vanessa na mumula sa kahihiyang-hihiyan habang tinitingnan sila ng lahat. "Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ginawa mo ang lahat para sa pera ko." Malamig na sagot ni James. Tinalikuran niya si Vanessa at bumaling muli sa mga tao sa ballroom. "Bukas na bukas, isusuko ko sa pulisya ang lahat ng ebidensya laban kay Kevin. Handa akong bayaran ang anumang nawala sa inyong mga investors mula sa sarili kong bulsa." Matapang na pahayag ni James. Ngunit ang proyektong ito ay hindi na matutuloy. Ang lupang iyon ay hindi sa atin at hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa pamilya ko. Pagkatapos ng mga salitang iyon, naglakad si James pababa ng entablado. Walang pumigil sa kanya. Ang mga tao ay kusang gumawa ng daan para sa kanya. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, iniwan niya ang nasirang reputasyon ni Kevin at ang basag na pangarap ni Vanessa. Paglabas ni James sa pinto, huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang pawisang mukha. Nawala ang kanyang pinakamalaking proyekto. Nawala ang malaking bahagi ng kanyang yaman. Siguradong sasampahan siya ng kaso ng mga kalaban niya sa negosyo. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, naramdaman ni James na malaya siya. Malaya mula sa lason ng kasakiman, sumakay siya sa kanyang sasakyan. Wala na siyang pakialam sa Maynila. Wala na siyang pakialam sa pera. Mayroon pa siyang isang huling taong kailangang harapin at alam niyang ito ang magiging pinakamahirap na laban sa lahat. Binuhay niya ang makina at pinaharurot ang sasakyan pabalik sa Sitio Santa Ines, papunta sa kaisa-isang tahanan na gusto niyang uwian. Kinabukasan, matapos ang kaguluhan sa hotel, gumising ang probinsya ng Laguna sa isang madilim at mabigat na umaga. Wala ang sikat ng araw. Sa halip ang kalangitan ay nababalot ng makakapal na itim na ulap. Ang hangin ay humihip ng pabalik-balik, nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ayon sa radyo ni Aling Rosario, signal number 3 na ang bagyong Ambo. Inaasahang tatama ito sa kalupaan bago magtanghali. Sa Sitio Santa Ines, abala ang lahat. Pilit na nililikas ng mga tao ang kanilang mga alagang hayop at itinatali ang mga bubong na yero upang hindi liparin ng malakas na hangin. Para kay Maria, ang sitwasyon ay mas mahirap. Ang sunog kamakailan ay nagpahina sa estruktura ng kanilang likod bahay. Ang kusina ay halos nakalantad dahil nasunog ang bahagi ng dingding na nakadikit sa bodega. Nag-iisa siya, pilit na nagpupukpok ng mga lumang plywood para takpan ng mga butas habang si Leah ay nakaupo sa loob ng bahay. Yakap-yakap si Miming at nanginginig sa takot sa bawat kulog. "Nanay, ang lakas po ng hangin." Sigaw ni Leah mula sa bintana. Ang boses ay halos liparin ng ingay ng paligid. "Pumasok ka sa ilalim ng mesa, anak, babalikan kita." Pasigaw na sagot ni Maria.
Pinupukpok niya ang huling pako sa plywood, ngunit dahil sa lakas ng hangin, muntik nang matanggal ang kahoy at tumama sa kanyang muka. Wala siyang sapat na lakas. Nagsisimula na siyang maiyak sa pagod at kaba, ngunit pinipigilan niya ito. Kailangan niyang maging matatag para kay Leah. Biglang may pumarada sa labas ng kanilang gate, isang putikang pickup truck na hindi kay James kundi isang nirentahang sasakyan mula sa bayan. Bumaba si James. Nakasuot ito ng makapal na rain jacket bota at may dalang mga kagamitan, lubid martilyo at mga dagdag na tabla. Ang mukha niya ay basa ng ulan pero ang mga mata niya ay nakatutok kay Maria na nahihirapan sa kusina. Tumakbo siya papasok ng bakuran, hindi na nagabala pang kumatok o humingi ng permiso. Maria, tumabi ka ako na. Sigaw ni James pagkalapit niya. Inagaw niya ang martilyo mula kay Maria at siya na ang nagpukpok sa tabla ng buong lakas. Gulat na gulat si Maria. Anong ginagawa mo rito, bumabagyo, James? Kaya nga ako nandito. Sagot ni James sumisigaw para magkarinigan sila sa lakas ng ulan. Hindi ko kayo pwedeng iwan dito nang mag-isa. Hindi na nakipagtalo si Maria. Sa totoo lang, kailangan niya ng tulong. Mabilis silang nagtulungan. Habang pinupukpok ni James ang mga yero, itinatali naman ni Maria ang mga lubid sa poste para patibayin ang bubong. Basa na silang dalawa nilalamig at hapong-hapo. Pagkaraan ng isang oras, tuluyan nang bumuhos ang matinding ulan at hangin. Pumasok silang dalawa sa loob ng bahay, isinara at nilock ang pinto. Sa loob madilim dahil nawalan na ng kuryente. Ang tanging liwanag ay mula sa isang kandila na sinindihan ni Maria sa ibabaw ng maliit na mesa. Sa ilalim ng mesa ay nakadukot si Leah at ang aso. Nang makita ni Leah si James, mabilis itong gumapang palabas at yumakap sa binti ng lalaki. Tatay, akala ko po liliparin na kami ng bahay. Iyak ng bata. Natunaw ang puso ni James. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang bata. Hinahagod ang basa nitong buhok. Shh, nandito na ako. Walang mangyayaring masama sa inyo. Pangako. Pinanood sila ni Maria mula sa kusina. Nakita niya kung paano hawakan ni James si Leah, puno ng pagmamahal at pag-iingat. Kumuha siya ng 2 malinis na tuwalya at inihagis ang isa kay James. Magpatuyo ka. Malamig, ngunit hindi galit na utos ni Maria. Baka magkasakit ka pa rito, dagdag problema ka lang. Tumango si James at pinunasan ang kanyang buhok. Naupo sila sa sahig ng sala, malayo sa mga bintanang salamin, sakaling mabasag ito ng hangin. Nakasandal si Leah sa dibdib ni James at mabilis na nakatulog dahil sa pagod at pakiramdam na ligtas siya. Ang katahimikan sa loob ng bahay na binabasag lamang ng hampas ng hangin at ulan sa labas ay nagdulot ng isang mabigat na tensyon sa pagitan ni James at Maria Omi. Salamat sa tulong mo. Basag ni Maria sa katahimikan ng boses ay pabulong para hindi magising ang bata. Tumingin si James kay Maria. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pinagsamang pagod at kalungkutan. Kinansela ko na ang proyekto, Maria. Pag-amin ni James, wala nang resort na itatayo rito. Napatingin si Maria sa kanya bakasang gulat. Paano at? Bakit bumuntong hininga si James? Ikinuwento niya ang nangyari sa hotel kagabi, ang pagsuko niya sa kontrata, ang paglantad niya sa mga kalokohan ni Kevin at ang paghihiwalay nila ni Vanessa. Nalaman ko na ang totoo, Maria. Patuloy ni James ang boses ay nagsisimulang manginig. Nakausap ko si Lola Rosario. Binigay niya sa akin ang diary mo at nahanap ko rin si Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Maria nang marinig ang pangalan ng lalaking ginamit para siraan siya noon. Bigla siyang napaiwas ng tingin, hindi pilit na itinatago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Alam mo na pala. Mapait na sagot ni Maria nakatingin sa apoy ng kandila. Napatunayan mo nang hindi ako malandi. Hindi ako manloloko. Sana masaya ka na. Hindi nakatiis si James
Dahan-dahan niyang inilapag si Leah sa isang unan sa sahig at gumapang siya palapit kay Maria. Paglapit niya biglang lumuhod si James sa harap ni Maria. Pareho ang kanyang tuhod sa malamig na sahig. "James, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan." Naiilap na sabi ni Maria. Pero hindi gumalaw si James. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Maria kahit pilit itong binabawi ng babae. Mahigpit pero banayad ang hawak niya. Ang luha na kanina pa pinipigilan ni James ay tuluyang pumatak. Ang mapagmataas na bilyonaryo ay umiiyak na parang bata sa harap ng babaeng sinaktan niya. "Patawarin mo ako, Maria." Humihikbing pakiusap ni James na kayuko ang ulo. "Patawarin mo ako sa 7 taon na nawala ako. Patawarin mo ako sa pagtapon ko ng singsing natin. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa iba kaysa sa asawa ko. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang mag-isang manganak, mag-isang magpalaki kay Leah at mag-isang lumaban sa buhay." Tumulo ang luha ni Maria. Ang mga luhang 7 taon niyang itinago sa likod ng tapang at galit. Humarap siya kay James, umiiyak din. "Ang dali para sa iyong humingi ng tawad, James." Hagulgol ni Maria. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "Pero alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko? Nang gabing umalis ka, nakaluhod ako sa sahig nagmamakaawa. Wala akong pera, buntis ako at kinukutya ako ng buong barangay dahil sabi nila, niloko kita. Araw-araw kong ipinapaliwanag kay Leah kung bakit wala siyang ama kahit na parehong-pareho kayo ng muka. Alam ko at hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil doon." Sagot ni James pilit na tinitingnan ang mga mata ni Maria. "Hindi ko hinihingi na balikan mo ako bilang asawa mo. Wala na akong karapatan doon. Ang hinihingi ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama kay Leah. At pagkakataon na tulungan kang ibangon ulit ang buhay na sinira ko." Ibinaba ni Maria ang kanyang ulo. Ang pag-iyak niya ay naging tahimik. Wala na ang galit na palitan na ng labis na pagod. 7 taon siyang nagalit. 7 taon siyang naging matigas. Ngayon sa unang pagkakataon, narinig niya ang mga salitang matagal na niyang pinapangarap marinig. Dahan-dahang inalis ni Maria ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni James. Pinunasan niya ang sariling mga luha. "Tumayo ka, James," Bandine. Mahinahong utos ni Maria. Tumayo si James, naghihintay ng pinal na hatol. "Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo." Seryosong sabi ni Maria, ang titig ay malinaw. "At hindi ibig sabihin na dahil nagsorry ka ay okay na ang lahat. Malaki ang sira, James. Hindi lang sa bahay na ito kundi dito." Tinuro niya ang kanyang dibdib. Tumango si James ng mabilis. "Naiintindihan ko. Maghihintay ako kahit gaano katagal." "Gusto ka ni Leah, Dong," patuloy ni Maria sulyap sa natutulog na bata. "Hindi ko ipagkakait ang anak mo sa'yo. Bukas ang pinto ng bahay na ito para sa tatay niya." Hindi ito pagbabalikan pero ito ay isang simula. Isang napakalaking hakbang mula sa babaeng muntik nang pumatay sa kanya. Gamit ang itak ilang linggo lang ang nakararaan. Ngumiti si James, isang mapait. Ngunit punong-puno ng pag-asa ng ngiti. "Salamat, Maria. Salamat." Bumalik sila sa pag-upo sa sahig habang patuloy na nananalasa ang bagyo sa labas. Ngunit sa loob ng maliit na bahay, ang pinakamalaking uno sa pagitan nilang dalawa ay unti-unti nang humuhupa. Sa kalagitnaan ng gabi at lamig ng ulan, nandoon si James na tulog ng nakasandal sa pader. Ang isang kamay ay hawak ang maliit na kamay ni Leah. Kinabukasan, matapos ang kaguluhan sa hotel, gumising ang probinsya ng Laguna sa isang madilim at mabigat na umaga. Wala ang sikat ng araw. Sa halip, ang kalangitan ay nababalot ng makakapal na itim na ulap. Ang hangin ay humihip nang pabalik-balik nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ayon sa radyo ni Aling Rosario, signal number 3 na ang bagyong Ambo. Inaasahang tatama ito sa kalupaan bago magtanghali. Sa Sitio Santa Ines, abala ang lahat. Pilit na nililikas ng mga tao ang kanilang mga alagang hayop at itinatali ang mga bubong na yero
upang hindi liparin ng malakas na hangin. Para kay Maria ang sitwasyon ay mas mahirap. Ang sunog kamakailan ay nagpahina sa estruktura ng kanilang likod bahay. Ang kusina ay halos nakalantad dahil nasunog ang bahagi ng dingding na nakadikit sa bodega. Nag-iisa siya pilit na nagpupukpok ng mga lumang plywood para takpan ang mga butas habang si Leah ay nakaupo sa loob ng bahay, yakap-yakap si Miming at nanginginig sa takot sa bawat kulog. Nanay, ang lakas po ng hangin. Sigaw ni Leah mula sa bintana. Ang boses ay halos liparin ng ingay ng paligid. Pumasok ka sa ilalim ng mesa, anak. Babalikan kita. Pasigaw na sagot ni Maria. Pinupukpok niya ang huling pako sa plywood. Ngunit dahil sa lakas ng hangin, muntik nang matanggal ang kahoy at tumama sa kanyang mukha. Wala siyang sapat na lakas. Nagsisimula na siyang maiyak sa pagod at kaba, ngunit pinipigilan niya ito. Kailangan niyang maging matatag para kay Leah. Biglang may pumarada sa labas ng kanilang gate, isang putikang pickup truck na hindi kay James kundi isang nirentahang sasakyan mula sa bayan. Bumaba si James. Nakasuot ito ng makapal na rain jacket bota at may dalang mga kagamitan lubid martilyo at mga dagdag na tabla. Ang mukha niya ay basa ng ulan, pero ang mga mata niya ay nakatutok kay Maria na nahihirapan sa kusina. Tumakbo siya papasok ng bakuran, hindi na nagabala pang kumatok o humingi ng permiso. Maria, tumabi ka ako. Nagpaumbing. Sigaw ni James pagkalapit niya. Inagaw niya ang martilyo mula kay Maria at siya na ang nagpukpok sa tabla ng buong lakas. Gulat na gulat si Maria. Anong ginagawa mo rito? Bumabagyo, James. Bumamamana mo na ko. Kaya nga ako nandito. Sagot ni James sumisigaw para magkarinigan sila sa lakas ng ulan. Hindi ko kayo pwedeng iwan dito ng mag-isa. Hindi na nakipagtalo si Maria. Sa totoo lang, kailangan niya ng tulong. Mabilis silang nagtulungan. Habang pinupukpok ni James ang mga yero, itinatali naman ni Maria ang mga lubid sa poste para patibay ng bubong. Basa na silang dalawa nilalamig at hapong-hapo. Pagkaraan ng isang oras, tuluyan ng bumuhos ang matinding ulan at hangin. Pumasok silang dalawa sa loob ng bahay, isinara at nilock ang pinto. Sa loob madilim dahil nawalan na ng kuryente. Ang tanging liwanag ay mula sa isang kandila na sinindihan ni Maria sa ibabaw ng maliit na mesa. Sa ilalim ng mesa ay nakadukot si Leah at ang aso. Nang makita ni Leah si James, mabilis itong gumapang palabas at yumakap sa binti ng lalaki. Tatay, akala ko po liliparin na kami ng bahay. Iyak ng bata. Natunaw ang puso ni James. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang bata. Hinahagod ang basa nitong buhok. Shh, nandito na ako. Walang mangyayaring masama sa inyo. Pangako. Pinanood sila ni Maria mula sa kusina. Nakita niya kung paano hawakan ni James si Leah, puno ng pagmamahal at pag-iingat. Kumuha siya ng 2 malinis na tuwalya at inihagis ang isa kay James. Magpatuyo ka. Malamig ngunit hindi galit na utos ni Maria. Baka magkasakit ka pa rito, dagdag problema ka lang. Tumango si James at pinunasan ang kanyang buhok. Naupo sila sa sahig ng sala, malayo sa mga bintanang salamin, sakaling mabasag ito ng hangin. Nakasandal si Leah sa dibdib ni James at mabilis na nakatulog dahil sa pagod at pakiramdam na ligtas siya. Ang katahimikan sa loob ng bahay na binabasag lamang ng hampas ng hangin at ulan sa labas ay nagdulot ng isang mabigat na tensyon sa pagitan ni na James at Maria. Salamat sa tulong mo. Basag ni Maria sa katahimikan, ang boses ay pabulong para hindi magising ang bata. Tumingin si James kay Maria. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pinagsamang pagod at kalungkutan. Kinansela ko na ang proyekto, Maria. Pag-amin ni James, wala nang resort na itatayo rito. Napatingin si Maria sa kanya bakasang gulat. Paano at bakit? Bumuntong hininga si James. Ikinuwento niya ang nangyari sa hotel kagabi, ang pagsuko niya sa kontrata, ang paglantad niya,
sa mga kalokohan ni Kevin at ang paghihiwalay nila ni Vanessa. Nalaman ko na ang totoo, Maria. Patuloy ni James ang boses ay nagsisimulang manginig. Nakausap ko si Lola Rosario. Binigay niya sa akin ang diary mo at nahanap ko rin si Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Maria nang marinig ang pangalan ng lalaking ginamit para siraan siya noon. Bigla siyang napaiwas ng tingin, hindi pilit na itinatago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Alam mo na pala. Mapait na sagot ni Maria nakatingin sa apoy ng kandila. Napatunayan mo nang hindi ako malandi. Hindi ako manloloko. Sana masaya ka na. Hindi nakatiis si James. Dahan-dahan niyang inilapag si Leah sa isang unan sa sahig at gumapang siya palapit kay Maria. Paglapit niya biglang lumuhod si James sa harap ni Maria. Pareho ang kanyang tuhod sa malamig na sahig. James, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Naiilap na sabi ni Maria. Pero hindi gumalaw si James. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Maria. Kahit pilit itong binabawi ng babae. Mahigpit pero banayad ang hawak niya. Ang luha na kanina pa pinipigilan ni James ay tuluyang pumatak. Ang mapagmataas na bilyonaryo ay umiiyak na parang bata sa harap ng babaeng sinaktan niya. Patawarin mo ako, Maria. Humihikbing pakiusap ni James na kayuko ang ulo. Patawarin mo ako sa 7 taon na nawala ako. Patawarin mo ako sa pagtapon ko ng singsing natin. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa iba kaysa sa asawa ko. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang mag-isang manganak, mag-isang magpalaki kay Leah, at mag-isang lumaban sa buhay. Tumulo ang luha ni Maria. Ang mga luhang 7 taon niyang itinago sa likod ng tapang at galit. Humarap siya kay James, umiiyak din. Ang dali para sa iyong humingi ng tawad, James. Hagulgol ni Maria, ang boses ay basag at puno ng sakit. Pero alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko? Nang gabing umalis ka, nakaluhod ako sa sahig nagmamakaawa. Wala akong pera, buntis ako at kinukutsa ako ng buong barangay. Dahil sabi nila, niloko kita. Araw-araw kong ipinapaliwanag kay Leah kung bakit wala siyang ama. Kahit na parehong-pareho kayo ng muka. Alam ko. At hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil doon. Sagot ni James pilit na tinitingnan ang mga mata ni Maria. Hindi ko hinihingi na balikan mo ako bilang asawa mo. Wala na akong karapatan doon. Ang hinihingi ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama kay Leah at pagkakataon na tulungan kang ibangon ulit ang buhay na sinira ko. Ibinaba ni Maria ang kanyang ulo. Ang pag-iyak niya ay naging tahimik. Wala na ang galit na palitan na ng labis na pagod. 7 taon siyang nagalit. 7 taon siyang naging matigas. Ngayon sa unang pagkakataon, narinig niya ang mga salitang matagal na niyang pinapangarap marinig. Dahan-dahang inalis ni Maria ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni James. Pinunasan niya ang sariling mga luha. Tumayo ka, James. Mahinahong utos ni Maria. Tumayo si James, naghihintay ng pinal na hatol. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Seryosong sabi ni Maria, ang titig ay malinaw. At hindi ibig sabihin na dahil nagsorry ka, ay okay na ang lahat. Malaki ang sira, James. Hindi lang sa bahay na ito kundi dito. Tinuro niya ang kanyang dibdib. Tumango si James ng mabilis. Naiintindihan ko. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Gusto ka ni Leah, no? Patuloy ni Maria sulyap sa natutulog na bata. Hindi ko ipagkakait ang anak mo sa'yo. Bukas ang pinto ng bahay na ito para sa tatay niya. Hindi ito pagbabalikan pero ito ay isang simula. Isang napakalaking hakbang mula sa babaeng muntik nang pumatay sa kanya gamit ang itak ilang linggo lang ang nakararaan. Ngumiti si James, isang mapait, ngunit punong-puno ng pag-asa ng ngiti. Salamat, Maria. Salamat. Bumalik sila sa pag-upo sa sahig habang patuloy na nananalasa ang bagyo sa labas. Ngunit sa loob ng maliit na bahay, ang pinakamalaking unos sa pagitan nilang dalawa ay unti-unti nang humuhupa. Sa kalagitnaan ng gabi at lamig ng ulan,
Nandoon si James na tulog ng nakasandal sa pader. Ang isang kamay ay hawak ang maliit na kamay ni Leah. Ang haring araw